Sino ang kasabwat ni Garcia? Kung ito ay mai-open lahat, mai-present lahat sa taong bayan, yung history ng statement ni George Garcia, mga kababayan, dito nyo makikita. Baka mamaya ang pera, palipat-lipat pa ito sa mga bank account ni Lisa Tanas. What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Madam Maharlika. Naging usap-usapan ngayon sa social media itong si Congressman Marcoleta matapos maglabas ng ebidensya sa offshore account nitong COMELEC chairman na si Garcia na ginamit di umano sa nangyaring bayaran o bidding noong 2022 eleksyon. Nakasama rito di umano sina BBM at Liza na mayroong laman na 1 bilyon di umano ang offshore account nitong si COMELEC Garcia, no? Na dapat imbestigahan ng mga Kongreso Senado sapagkat napakalaking skandalo nito kapag nagkataon dahil hindi biro ang eleksyon mga kababayan sapagkat kinabukasan nating sambayan ng Pilipino ang nakasalalay dito. Paano na lamang kung mga buwaya na mga politician ang nauupo sa gobyerno? E di sira na ang kinabukasan ng bawat Pilipino. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Bago tayo dumako sa video, bigyan nating highlight no itong balita na kung saan may travel funds na agad no ang Office of the President sa panukalang 2025 national budget at tumataginting sa 1.54 billion pesos ang travel fund ni BBM. Grabe naman yan. Ayon sa balita mga kababayan, pumalo sa 1.54 billion pesos ang proposed allocation para sa travel expense ni Bongbong Marcos. Parang walang pinagkaiba sa naging alokasyon ng kanyang travel expenses ngayong taong 2024 mga kababayan na nasa 1 bilyon din ang inalokasyon dito. Ang sarap naman ng buhay ng ating presidente. Pa-travel-travel lang. Pero kapag kailangan ng taong bayan di umano hindi na mahagilap. Kung kaya naman hindi maiwasang batikusin no ng taong bayan itong si Bongbong Marcos dahil sa sunod-sunod na biyahe abroad kasama ang ilan pang delegasyon nito, no? Mga bayarang media di umano at marami pang iba. Na kanyang winika na kaya ginagawa ng presidente ito ay para magkaroon ng foreign investors. Pero maraming mga Pilipino ang nagsasabing hindi nila ramdam, no? Ang ipinangakong magandang hatid ng mga naiuwing investment pledges mula sa foreign trips ni Bongbong Marcos na talaga bang napupunta sa bansang Pilipinas at hindi di umano ito nabubulsa? Malaking katanungan yan. Nasa kabilang dako inilahad din ng DBM Principal Economist na si Joselito Basilio mga kababayan na lalong tumataas ang mga actual spending ng ating gobyerno kumpara noong panahon ni Tatay Digong. Grabe naman kayo. At yun na nga no mga kababayan, kung kaya naman kayo nang humusga kung nasa katuturan pa itong ginagawa ni Bongbong Marcos. At yun na nga no mga kababayan, balik tayo dito sa video no na kung saan tunay pa lang winiwika ni Atty. Glenn Chong sa mga nangyayaring bayaran sa COMELEC. At kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Isa-isahin natin. Alright? Isa-isahin natin ang mga eksena. And also, ipinakita doon na recent lang, June, July, ay isinarado yung bank account ni George Garcia. Napakarami mga bank accounts, offshore accounts, ang mga kinlose nila. At may mga history of transfer. So talagang dito mo makikita, mga kababayan, na itong si George Garcia, based dun sa mga statement na ipinakita o the ebidensya na ipinakita ni Kong Marcoleta ay mayroong may mga nung inexpose ni Kong Marcoleta na si George Garcia ay may bilyon, okay? May mahigit 1 bilyong pisong pera sa labas ng bansa. Okay? Ay kumpirmado based dun sa mga ebidensya niya. So ngayon mga kababayan, ano bang hinanap mo? Gulo-gulo mo gulo mo yung buhay ko So anyway, mga palaga, Attorney Glenn Chong yan, mamaya siguro busy pa si Attorney Glenn Chong. Okay.
Okay. So ngayon, mga kababayan, kinuha pa yung tubig ko. So ngayon, mga palangga, eto ang mga eksena ngayon. Okay? Sino ang kasabwat ni Garcia? Kung ito ay mai-open lahat, mai-present lahat sa taong bayan, yung history ng statement ni George Garcia sa different offshore accounts, hindi lang sa New York, hindi lang sa Cayman Islands, pati sa Singapore at sa iba pang mga lugar, mga kababayan, dito nyo makikita, baka mamaya ang pera, palipat-lipat pa ito sa mga bank account ni Lisa Tanas. Ang question nga dito, di ba, kung si George Garcia, isa lamang, hindi isa lamang, mabigat yung posisyon niya, COMELEC chairman o kumolekta, di ba? Ay may ganitong billion, okay? Billion peso account. Ilan kaya ang offshore account ni Bangag at ni Lisa? Baka lahat ng national budget noong 2022 ay nandyan sa kanilang mga offshore accounts. Di ba? Kaya naman kayo ay naghirap na yun dyan. Bakit natin sinasama si Lisa Tanas? Remember ang expose ni Attorney Glenn Chong sa inyo na noong December of 2021, February 2022, and March, kung tama yung pagkatanda ko, tatlong beses na pabalik-balik ang Smart Magic, okay, yung owner ng Smart Magic sa Pilipinas at nakipag-usap, nakipagsabuatan based doon sa ni Attorney Glenn Chong sa kanyang affidavit na nakipagsabuatan si Lisa at saka si Smartmatic. Sino ang nakaupo dyan? Si George Garcia. Kaya naman, nagstay siya as chairman ng COMELEC, di ba? During Marcos time. And also, mga kababayan, sinabi ni Attorney Glenn Chong na dinistrongkar ni Lisa Tanas. Tangin na kasi ito eh. Di ba? Ang daming pangalan ng mga kapangitan. But anyway, so, maaari itong mga perang ito, pwede pang itong billion peso na ito na, tinanggal na dun sa mga offshore accounts at tinransfer na kung saan-saan. Maaari hindi lang ito coming from Miro Systems. Kasi, yung sinasuggest dun sa pagpapaliwanag ni Congressman Marcoleta na allegedly, ang Miro Systems ay nagbayad dito kay Garcia, nagbayad para paboran sila at sila yung magwagi doon sa bidding. Although they are not, marami silang mga anomalya, itong Miro system na ito sa iba't ibang mga bansa na kung saan hindi. Paano na lang kung dumating sa point na itong si Tamba, no, na si Romualdez ang tumakbo sa pagka-presidente at kalaban niya ang ating Vice President ngayon na si Sara Duterte. Eh di talo agad itong si VP Sara dahil sa maaring magbidding di umano itong si Romualdez gamit ang mga nakamkam di umano na pera ng bayan. Grabe naman yan. Lalo na't balak nila na sila na lang ang mga nauupo sa Malacanang. Huwag sana nating pahintulutan na ganun ang mangyari. Hindi credible o hindi reliable yung kanilang election system machine o ang kanilang service na ipoprovide dyan sa darating na election in 2025. So maari daw ito ay kabayaran sa kanya or maari ito yung mga sa expose ko sa inyo na may mga gatekeepers, okay? Gatekeepers bago nare-require, okay? Yung mga gatekeepers ay nag-require dito sa Smartmatic, sa Miro System, sa Dominion ng, kung tama yung pagkakalala ko, 350 million and up yung pamasahe papunta kay George Garcia. Remember that? Yung pamasahe, ibig sabihin, bago ma-submit ang mga dokumento, mga papeles sa COMELEC para maging part ka ng bidding process, okay, yung tatlong company at iba pa, ay mamamasahe ka dito sa mga gatekeepers na ito or magbabayad ka ng bribe. In other words, pamasahe is bribe bago maisumite ang iyong papel sa COMELEC. So, dun sa ating mga expose in the past, so maari, possible na ito ang mga perang ito na bilyon na baka mahigit pa, ay galing doon sa paniningil ng gatekeepers at galing posible na nung nakipagsabuatan si Lisa Tanas at si Smartmatic based on the affidavit of Glenn Chong, baka ito yung mga pinagsama-samang pera. Now, katanungan ng bayan, mga palangga. Grabe ang talamak na pangawat, pangangamkam, pangdorobo ng gobyernong ito. We are talking COMELEC chairman pa lang at 1 bilyong piso mahigit.
dahil napakainit ng issue dito at nadiskubre ni Congressman Marcoleta at talaga namang na ano niya, nagawa niya ng paraan kung paano niya mahanap itong, of course, may puting ahas sa kanya na nagbigay ng statement ng bank account number. Okay, salansanin natin yung bank account number kasi habang nanonood ako, actually after natin yung vlog, nagilay-hilay lang ko ba, nag-emot-emot lang ko ga Sandra, nagiga-iga ako ng bonggang-bongga. Pinapakinggan ko yung mga you know, kaganyanan ng mga mainstream media na, paano daw ba yun? I don't know kung wag na natin banggitin yung mga pangalan ng mainstream media, basta halos lahat ng mga bopols na parang sinasabi dun sa interview na paano nakakasigurado na yung bank account na yun na pinagdepositohan ng volunteer, okay, ni Marcoleta na ang pangalan ay George Garcia ay baka kapangalan lang. Well, totoo naman na pwede magkakapareho ng pangalan pero what ay coincidence naman na mismo pati middle initial, middle name pareho? Hello? 'Di ba? Napaka-coincidence naman na may kapangalan tong chairman. Full name pa, mula middle name pati last name. Panigurado siya yun. Lalo na't nalaman itong pera na mayroon ang account na 1 bilyon. Sino pa bang yayaman dyan sa mga nangyayaring bayaran kundi sila lang? Alangan namang ordinaryong Pilipino lang yung nilagay dyan. Tapos may bilyong pesos. Ang bobo naman ata ng taong bayan kung hindi nila madistinguish yun. Unless controls ka ng mga kababayan o bayaran, talagang magiging bulag ka. Nasasabihin ay hindi si Garcia yan, ganun. Mapagtanggol lamang ang kahayupan ng kanilang amo o gobyerno na Marcos di umano. At I believe hindi masyadong I don't know kung hindi naipaliwanag ni Kong Marcoleta. Tanong kasi ng isang reporter doon, posible na ba ngayon na mag-open ng bank account kahit walang physical, o hindi siya physically present nung time na inopen niya yung bank account? Okay? Tapos ang ano doon, ang parang sinasabi ng tanong ng media, so pwede na pala na let's say may pinsan ako sa New York at uutusan ko siya na, mag-open ka naman ng bank account in behalf of me. That was a stupid question. Pangbugo lang talaga yung mga tanong na yan. Okay, pwede kasi ganito nangyari. Before pa, nagdeposito, ito mga possibility lang to ito yung usapan ng usapang pang hindi bangag. Pwede na during, kahit na nung Duterte time pa, nung si Garcia ay, sa kasalukuyan, nandyan sa Comelec, di ba, lumilipad-lipad yung mga yan. Lumilipad sa ibang bansa. Maaaring doon pala nag-open na siya ng bank account. Pwede nagdeposito siya ng small amount of money, let's say, actually, pag business account, pwede kang 100. Depende. Ako kasi may business account ako. Dami kong business account. Wala namang laman. So, pwedeng before siya, before ang pamumuno ni Kuting Jr., ni Vangag, meron na siyang account na nakaintay. Kasi alam mo yung mga magnanakaw, nakaplano na yan sila. Katulad ng ginagawa ni Vangag Jr., na ang tagal nila palang pinlano, nakala nila para sa pagbangon, pero pinlano na nila para budulin kayo. At maari na sila Bangag, sila Lisa, yung kanyang mga bagman, at ang mga jutang ginimis ng mga kawatan na appointee ay nag-open na ng bank account ahead of time. Okay? Definitely, hindi ka pwede. Yung reporter na tatanga-tanga, reporter na Miguel Ocon, hindi ka pwedeng magsabi na, oy pinsan, pwede ba i-open mo ako ng bank account? Journalist ka ba? Nagbabasa ka ba? Nagre-research ka ba? Definitely not. But yes, sa mundo ng digital age ngayon, ay pwede kang mag-open ng bank account. May mga particular na bangko, even sa Swiss. Okay, sa Switzerland, sa Swiss account pwede. Kasi ako pangarap ko talaga magkaroon ng Swiss account. Sinabi ko yan sa inyo, kahit $100 lang ang laman ng ko. Pwede ka na ngayon mag-open ng online, mga journalist na mga hangag. May mga bangko na they allow you to open an account even you are in the Philippines or in mundok hibok-hibok. In what? Ano yung mga proseso? Siyempre, number 1. Okay, tignan natin Ito, meron tayong guidelines dito. Okay. Number 1, siyempre yung iyong documentation, identification, ID, passport, business license, kung ano man, saan galing yung pera mo, proof of address, business registration documents, tax ID, di ba? So ngayon, at
kapag offshore account, meron na tinatawag na, ang sabi dito sa guidelines ng bangko, I think this was Chase, meron dapat ang bangko, they are strict to know their customer or strict know your customer para maiwasan yung anti-money laundering. Okay? So, dapat ay isa-scrutinize ng bangko yung mga dokumento na yung pera mo hindi galing sa nakaw sa bayan. Pero alam nyo naman sa Pilipinas, pwedeng magpagawa si Lisa Tanas ng business kunyari ni George Garcia, kunyari XYZ Corporation, galing dyan, yung mga kasinungalingan, kapike-pikean, pwede yan ipabricate o peke ni Liza, peke, pero original yung document. When I say peke, there's no such thing na business na ganyan. It's like a fly-by-night business. Meaning to say, ka-open lang, di ba, ng negosyo na yan, or even before, like few years active na siya, pero dormant naman, walang, what do you call it? Walang galaw yung walang movement yung account na yan, ay ang business na yan. So, pwede yan gamitan lahat ng mga documentation dyan sa gobyerno, lalo na kung si Lisa Tanas, si George Garcia, silang magkakasabwat, lahat yan pwede. Ngayon, so, ipipresent lang nila yan dito sa Chase or sa Cayman Island na yung perang ipinapasok nila legitimate coming from their business. Pero ang totoo galing sa kaba ng bayan. Kayo mga journalist kayo, ha? Hindi naman lahat ang mga jutak na parang binabangag na rin.